Sa gitna ng isang mabagyong gabi, tumakas si Saya, isang batang monghe na sabik maranasan ang mundo sa labas ng templo. Ngunit sa unang hakbang ng kanyang kalayaan, nakatagpo siya ng misteryosong lalaking walang malay sa bundok, isang pangyayaring sisira sa kanyang plano at magbubukas ng landas patungo sa matagal ng lihim ng kanyang pagkatao. Dahil sa pag-aalala, tumakbo si Saya pabalik sa templo para humingi ng tulong. Nabunyag tuloy ang kanyang pagtatangkang tumakas sa guro. Labis na nabigo si Saya. Sinisi niya ang lalaki sa pagsira ng plano, kaya't malamig ang pakitungo niya rito. Nang magising ang lalaki, nakitang basang-basa ang kanyang mahalagang notebook. Imbes na magpasalamat, sinisi niya si Saya sa hindi pag-ingat ng kanyang notebook. Dahil dito, galit na nakipagtalo si Saya sa kanya. Habang sila'y nag-aaway, dumating ang guro. Ipinakilala ng guro na Saya ang pangalan ng monghe. Iniwan siya ng mga magulang sa templo noong sanggol pa. Pinalaki siya ng guro ng may malalim na pag-ingat. Lumaki siyang walang magulang, kaya't naging matigas ang ulo. Hiniling ng guro sa lalaki na maintindihan si Saya. Naantig ang puso ng lalaki. Pagkaalis ng guro, dinala ni Saya ang simpleng pagkain ng templo sa lalaki. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang kabastusan kanina. Sabi ni Saya, wala siyang pakialam. Sinabihan niya itong kumain. Sanay sa masarap, hindi niya nagustuhan ang simpleng pagkain. Lumabas siya, pero napansin na wala ang kanyang sapatos. Nakita niya si Saya na suot ang kanyang sapatos. Masaya itong tumatalon sa mga ito. Nang dumating siya, tuwang-tuwa si Saya sa komportableng sapatos. Sa pagkakita sa babaeng ito, wala siyang magawa. Maya-maya, naglakad siya sa paligid ng templo. Sa isang silid, may nakita siyang elepante na gawa sa tuwalya. Hindi niya napigilan ang pumasok sa silid. Kinuha niya ang elepante pero nabuksan ang tuwalya. Biglang dumating si Saya. Tinanong nito kung anong ginagawa niya sa silid. Napansin niyang nasa pribadong silid pala siya ni Saya. Nakita siyang nakatitig, kaya inalis ni Saya ang kanyang damit panloob. Sinabi ng lalaki na suot din ni Saya ang kanyang sapatos kanina. Sabi ni Saya na ibalik na niya ang mga yon. Tinanong niya kung kaya niyang ayusin ang towel elephant. Sabi ng mapagkumpetensyang lalaki, madali lang yan. Umupo siya't nagtiklop pero naging magulo ang hugis. Idiniit niyang perpekto raw ito at sinabihan si Saya na kunin. Sabi ni Saya, di ito kamukha ng kanyang elepante. Inaliw siya ng lalaki, sabi imposibleng tiklop ang ganyan. Nairita si Saya, umupot ipinakita kung paano gawin. Nakita si Saya na masigla't mahusay, nabighani agad ang lalaki. Napansin ito ng guro, iwas sa damdaming lalago pag gumaling. Sabi ng guro, di dapat matagal ang lalaki sa kumbento. Pinakiusapan niya ang lalaki na umalis sa bundok agad. Bago umalis, binigyan ng lalaki si Saya ng business card. Sabi niya nagtatrabaho siya sa SEAL. Sinabi niyang tawagan siya kung kailangan ng tulong doon. Gusto niyang suklian ang pagliligtas sa buhay niya. Natuwa si Saya nang makuha ang card. Nag-alala siya na walang tutulong pag-alis sa bundok. Ngayon, nakaramdam siya ng ginhawa. Ngunit nang tumalikod ang lalaki, kinuha ng guro ang card at pinunit ito. Sinabi niya kay Saya na ang mga lalaki ay parang mga tigre. Inutusan niya itong linisin ang isip at magtuon sa pagiging monghe. Para pigilan si Saya sa pangarap, naghanda ang guro na ahitin ang ulo niya. Gusto niyang manatili si Saya sa templo magpakailanman. Naisip ni Saya ang buhok niya umatras mula noo hanggang batok. Nawalan siya ng pag-asa, kaya gumamit ng trick para abalahin ang guro. Nang hindi nakatingin ang guro, tumakas siya. Sinabi niya sa guro na hindi pa siya handa. Pagkatapos ay nagtago siya sa tabi ng maliit na sapa. Ang ideya na maging kalbo ay kinakabahan si Saya. Nag-isip siya ng dahilan para umalis, pero nahulog siya sa sapa. Bumalik siya sa templo na mukhang gulo-gulo. Hindi alam ng guro kung ano ang sasabihin. Matapos mag-isip ng matagal, pinayagan ng guro si Saya umalis. Hindi makapaniwala si Saya. Nahihirapan siyang kumbinsihin ang guro, ngunit ang guro mismo ang nagmungkahi nito. Lalo siyang nagulat nang malaman na alam pala ng guro kung nasaan ang tunay niyang ama. Sinabi ng guro na madalas daw pumunta ang lola ni Saya sa templo at alam niya ang address nito. Binigyan niya si Saya ng papel na may nakasulat na address. Ngunit binalaan din siya ng guro dahil matagal na siyang pinabayaan, baka hindi masaya ang kahihinatnan. Umaasa siyang mag-iisip ng mabuti si Saya. Nalungkot si Saya sa natuklasan pero gusto pa rin niyang malaman bakit siya iniwan. Luhaan siyang nagpaalam sa gurong nagpalaki sa kanya sa loob ng 20 taon. Pagkatapos, nagsimula siyang magbiyahe mag-isa para hanapin ang tunay niyang ama. Si Ginang Song ay nais magpasalamat sa mga monghe sa pagliligtas sa kanyang anak. Balak niyang mag-donate sa templo, pero iginiit ni Jae-woo na personal silang pumunta para ipakita ang sinseridad. Nakakapagtaka ito para sa kapatid niyang si Ima dahil dati, laging may katulong si Jae-woo sa ganitong bagay. Ang snobbish na si Ginang Song ay nagbabala sa anak na agad ayusin ang usapin sa templo para iwasan ang gulo sa mga monghe. Maya-maya, nagmaneho si Jae-woo papuntang templo dala ang mga regalo sa kanyang mamahaling kotse. Nang makilala ang monghe, nag-alok siya ng 1 bilyong won pero sinabing gusto lang nito magkalat ng kabutihan at ibalik na lang ang pera.
Pagkatapos, nahihiyang pumunta si Jaewoo sa kwarto ni Saya. Gusto niyang sorpresahin ito pero isang matandang babae ang nagbukas ng pinto. Nagulat si Jaewoo. Ang bilis tumanda ng batang monghe. Sa sobrang gulat, halos mabasa niya ang pantalon. Ipinaliwanag ng monghe na umalis na si Saya sa templo. Sa wakas nakita ni Jaewoo ang babaeng gusto niya pero wala na ito. Ito'y nagpalungkot sa kanya ng husto. Samantala, matapos umalis sa templo, bumili si Saya ng bagong Nokia para makonekta. Siya ay hindi pa nakakalabas ng bundok noon. Lahat ng bagay sa lungsod ay nagpapasabik sa kanya. Gamit ang address mula sa guro, madali niyang nahanap ang bahay ng ama, pero ngayon ito'y naging bagong housing complex na. Lumipat ang kanyang ama ilang taon na ang nakalipas. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Hindi alam ni Saya ang susunod, pero pinalakas niya ang loob na manatili sa Seoul at maghanap pa. Nakahanap siya ng trabaho sa McDonald's, tapos ng murang motel na tutuluyan. Nagulat siya, kahit mura ang motel, napakalinis nito. May 16-inch black and white TV pa ito. Naging maayos ang mga unang araw niya sa Seoul. Masaya si Saya sa kanyang trabaho. Kinabukasan, nakita ni Saya ang customer na nag-iwan ng pagkain. Pinilit niya ang customer na kunin ang tira. Nagalit ng todo ang customer. Nakatanggap si Saya ng reklamo. Nawalan siya ng trabaho sa unang araw pa lang. Pero lumala pa ang sitwasyon. Malas pa rin siya nang bumalik sa motel. Nalaman niyang magnanakaw pala ang clerk sa front desk. Habang wala ang mga bisita, ninakaw niya ang lahat ng mahahalagang gamit. Pati cash register ng may-ari ay nawala na parang bula. Nawalan si Saya ng lahat ng pera ng kanyang amo. Walang mapuntahan, natulog siya sa isang parke. Habang nakahiga siya roon, may gwapong lalaking tumitig sa kanya. Ito'y lubos na nakatakot kay Saya. Tumakbo siya palayo ng may takot, dala ang huling barya. Bumili siya ng tinapay. Nang kakain na siya, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Agad siyang naghanap ng masisilungan. Sa kanyang kalagayan, namiss niya ang among tumrato sa kanya bilang anak. Hindi niya napigilan ang pagtawag pero di sinabi ang problema. Sa halip, nagsinungaling siyang maayos ang lahat. Sinabi niyang huwag mag-alala sa kanya. Nang marinig ito, gumaan ang loob ng kanyang amo. Kinabukasan, masayang naghanap muli si Saya ng trabaho. Nakita niya ang dalawang babaeng sumasayaw para sa tindahan. Bigla itong nagpaalala sa kanyang nakalimutang talento sa sayaw. Agad niyang hiniling sa may-ari na payagan siyang sumayaw, ngunit nang nasa entablado na, naging matigas at awkward ang kanyang mga galaw. Kumulot ang noo ng may-ari sa kanyang pagtatanghal. Sa loob ng 10 minuto, nawalan si Saya ng trabaho. Habang naguguluhan siya, may napansin siyang sapatos sa bintana ng tindahan. Ipinaalala nito sa kanya si Jaewoo na minsan niyang iniligtas. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Saya ng pag-asa. Matapos mahirapang alalahanin, sa wakas ay naalala niya ang hotel ni Jaewoo. Sa kanyang pagkagulat, ang hotel ay kasinggaran ng isang palasyo. Ang mas nakakagulat pa ay si Jaewoo pala ang tagapagmana ng hotel na ito. Sinabi niya sa receptionist na may hinahanap siya, ngunit dahil hindi niya matandaan ang pangalan ni Jaewoo, hindi ito naintindihan. Sa kabiguan, gumuhit siya ng larawan para sa kanila, ngunit lalo pang nalito ang receptionist. Ano ba tong ginuhit mo? Dahil hindi niya nahanap si Jaewoo, naisip ni Saya na nagsinungaling ito sa kanya. Umalis siya ng dismayado, pero habang palabas, bigla niyang naalala ang naiwan niyang Nokia sa front desk, kaya mabilis siyang bumalik. Siguro gusto ng tadhana na pagtagpuin silang dalawa. Pagbalik niya sa front desk, naroon si Jaewoo. Sumigaw si Saya, "Kuya!" Nang magkita ulit, pareho silang natuwa. Tinanong ni Jaewoo si Saya kung may kailangan siya. Biglang kumurot ang tiyan ni Saya, kaya dinala siya ni Jaewoo sa pinakamagandang kainan ng hotel. Sinabi niyang kumain lang siya ng marami, tapos ipinaliwanag ni Saya ang dahilan ng pagpunta niya. Sinabi niyang kailangan niyang hanapin ang tunay niyang ama at kailangan niya ng trabaho. Umaasa siyang matutulungan siya ni Jaewoo. Naalala ni Jaewoo na nangangailangan ng bagong tao ang housekeeping team. Iminungkahi niyang mag-apply si Saya para sa interview. Nagpasalamat si Saya kay Jaewoo, tapos tinanong niya kung ano ang trabaho nito dito. Para hindi magpahalata, sinabi ni Jaewoo na naglilibot lang siya at nagsusuri. Nagkunwari si Saya na naintindihan at tinanong kung guard ba siya. Tumawa na lang si Jaewoo nang magpaalam sila. Kinuha ni Jaewoo ang contact info ni Saya. Gusto niyang itanong kung saan siya nakatira pero nakaalis na si Saya. Nagmamadali si Saya umalis dahil wala siyang matuluyan at kailangang humanap ng tutulugan. Nang hindi nakatingin ang staff, pumuslit siya sa bakanteng kwarto. Para hindi mahuli, nagtago siya sa ilalim ng kama. Samantala, nakita ni Jaewoo ang housekeeping manager. Sinabi niyang may irerekomenda siya sa housekeeping team pero umaasa siyang magiging patas at bukas ang interview. Nag-alala ang manager. Hindi alam kung dapat bang magpadalos-dalos kaya nagdesisyon siyang bahala na. Kinabukasan, dumating si Saya para sa interview. Nakita ang lumang damit at kakulangan ng karanasan ni Saya, agad siyang tinanggihan ng manager. Habang naghihintay si Jaewoo, nagtataka kung naintindihan ng manager ang pahiwatig, narinig lang na nabigo si Saya. Kahit naawa si Jaewoo kay Saya, hindi siya pwedeng makialam sa proseso.
Napilitan si Saya na magtrabaho bilang katulong pero bastos ang amo. Lagi siyang nakatitig kay Saya. Napansin ito ng asawa. Agad niyang pinalaya si Saya. Bago umalis, sinabihan niya si Saya na itapon ang basura. Habang dinadala ang basura, may nakita siyang dalawang supot ng damit. Naalala ni Saya ang hindi pagkagusto ng manager sa kanyang damit, kaya dinala niya ito sa banyo. Sinuot niya ang mga ito habang nasisiyahan sa sariwang hangin. Kahit hindi nakuha ni Jae-woo ang trabaho para kay Saya, tumawag siya sa isang TV station. Ang pag-anunsyo ng nawawalang tao sa TV ay makakatulong na mahanap agad ang ama ni Saya. Labis na natuwa si Saya. Buong puso niyang pinuri si Jae-woo. Habang paalis na si Saya sa hotel, nakasalubong niya ang manager. Humanga ang manager sa kanyang bagong itsura. Naisip niyang sayang kung hindi magtrabaho roon ang magandang babae, kaya binigyan niya ulit ng pagkakataon si Saya. Pinigilan niya si Saya at inalok ng trabaho bilang waitress, pero kailangan munang pumasa sa mahirap na pagsubok. Dinala ng manager si Saya sa isang marangyang suite ng hotel. Ginulo niya ang lahat sa kwarto at binigyan si Saya ng 3 minutong ayusin ito. Mahirap ito para sa karamihan, pero para kay Saya na lumaki sa templo, napakadali. Natapos niya bago pa man maubos ang oras. Gumawa pa siya ng 2 giraffe mula sa tuwalya. Namangha ang manager sa kanyang kakayahan. Kailangan ng hotel ng mga ganitong ideya, kaya inupahan agad si Saya. Balak ni Jae-woo hilingin sa nanay na tumulong kunin si Saya. Bigla, nabalitaan niyang nakuha na pala ni Saya ang trabaho. Agad niyang sinabi sa nanay na nagbago ang isip niya. Naguluhan ang nanay sa kakaibang kilos ni Jae-woo. Maya-maya, bumisita si Saya sa TV station kasama si Jae-woo. Nakita niyang nagtap ang mga tao sa scanner para makapasok. Di alam, ginaya niya at muntik nang mapahamak. Mabuti na lang at tinulungan siya ng manunulat na si Lily. Si Lily ang hipag ni Emma. Dahil kamag-anak sila, mabait si Lily kay Saya. Nang malaman ang tungkol sa tatay ni Saya, sinabi niyang maghintay. Kinabukasan, nagsimula si Saya sa hotel, ginabayan ng manager. Mabilis siyang nasanay sa trabaho. Nang marinig na okay si Saya, masayang tumawag si Jae-woo. Natuwa rin si Jae-woo nang malaman na masaya si Saya. Talagang masaya siya para kay Saya. Para mabawasan ang pangulila, binisita ni Jae-woo si Saya. Dinala ni Saya si Jae-woo sa storage room. Masayang ipinakita niya ang lihim na taguan. Dito siya nagtatago kapag uma-absent, hindi alam na boss niya si Jae-woo. Nang marinig ang mga tricks sa pag-absent, namutla si Jae-woo. May trabaho na si Saya pero walang pera, kaya nakatago sa hotel. Ang matalinong dalagay nagtatago sa banquet hall. Kinabukasan, natisod ng isang manggagawa ang karpet. Galit na pinukpok ng manggagawa ang karpet. Bigla, sumigaw ang karpet. Akala ng lalaki imulto ang karpet. Si Saya pala'y nakatago sa loob para mainitan. Samantala, may magandang balita ang TV station. May nagbigay ng clue tungkol sa tunay na ama ni Saya. Tinawagan agad ni Jae-woo si Saya, walang sumasagot. Gusto siyang hanapin, di alam kung saan nakatira. Nag-alala si Jae-woo buong magdamag. Kinaumagahan, sinabi ni Jae-woo na nahanap ang ama niya. Pero imbes na matuwa, nag-alala si Saya. Inabandona siya noong bata pa siya. Nag-aalala siya kung galit ang ama at di alam sasabihin pag nagkita. Kinakabahan tinanong niya si Jae-woo kung ayos lang ba siya. Namula si Jae-woo dahil dito. Tiniyak niya na maayos ang lahat. Tiyak na mamahalin siya ng kanyang ama. Naalala ni Saya na wala siyang day off, hiniling niya kay Jae-woo na pumalit sa shift niya isang araw. Inisip ni Saya si Jae-woo na gumagawa ng trabaho niya. Naisip niya itong nakasuot ng uniforme sa paglilinis. Natawa ng husto si Saya dito. Mukhang naguguluhan si Jae-woo. Gusto ni Jae-woo maganda impresyon ni Saya sa ama, kaya bumili ng damit. Hindi pa siya nakabili ng damit para sa babae dati. Sa huli, humingi siya ng tulong sa kapatid na si Emma. Nakitang kakaiba kumilos kapatid, hinulang may gusto si Emma. Sunod sa payo ni Emma, bumili si Jae-woo ng mahal na Armani outfit. Pagtakip ng Armani nagbigay kay Saya ng kumpiyansa. Nalungkot siya sa laking ginastos ni Jae-woo. Naantig si Saya sa cute na thank you text na natanggap ni Jae-woo. Naging mas masaya siya. Hindi nagtagal matapos malaman ni Saya ang eksaktong address ng kanyang ama mula sa TV, agad siyang pumunta para makipagkita. Ngunit hindi niya inasahan na pagkatapos nilang magkita, malalaman niyang may cancer ito sa atay. Wala na siyang masyadong oras na natitira. Matapos iwanan ng anak, laging nakaramdam ng pagkakasala ang kanyang ama. Tinuring niya ang kanyang karamdaman bilang parusa ng langit sa pag-iwan kay Saya. Ngunit hindi siya sinisisi ng mabait na si Saya. Gusto lang niyang gumaling ang kanyang ama. Pagkatapos ay mapapatawad niya ito sa pag-iwan sa kanya. Sa mga sumunod na araw, inilaan ni Saya ang lahat ng libreng oras sa pag-aalaga sa kanyang ama sa ospital. Bagamat nakakapagod, masaya si Saya na natagpuan niya ang kanyang pamilya. Biglang dumating ang isang babaeng nagngangalang Tina. Nagulat ang ama ni Saya dahil si Tina ang ampon na anak ng lola ni Saya. Siya rin ang unang pag-ibig ng ama ni Saya. Nang makita ni Saya si Tita Tina, inakala niyang ito ang kanyang ina. Ngunit sinabi ng ama na tagabayan lang niya ito. Mukhang nahihiya ang ama ni Saya. Dahil dito, nalilito si Tita Tina.
Hindi niya maintindihan kung paano napunta sa ganyang kalagayan ang dating mayamang tagapagmana. Galit na sinabi ng tatay ni Saya na kinuha ng asawa ang pera ng pamilya at namatay ang mayamang ina sa gulat. Ang mas nakakagulat pa, ang babaeng iyon ay nanay din pala ni Jae-woo. Posible kaya na magkapatid sina Jae-woo at Saya. Sinabi ng ospital kay Saya na 2 buwan nang hindi nabayaran ang bill ng kanyang ama. Kung hindi sila magbabayad agad, paalisin ang kanyang ama sa ospital. Labis na nag-aalala si Saya nang marinig ito. Sobrang hirap niya ngayon, hindi niya alam ang gagawin para malutas ang problema sa bayarin. Nahuli siya sa trabaho dahil inaalagan niya ang kanyang ama. Pinagalitan siya ng boss para hindi mapaalis ang kanyang ama sa ospital. Nangangamba si Saya nang humingi ng advance sa kanyang sahod. Labis na nagalit ang kanyang boss dahil dito. Dismayado na siya sa pagkahuli ni Saya at hindi pa ito matagal na nagtatrabaho doon. Hindi siya makapaniwala na humingi si Saya ng advance. Kaya agad siyang tumanggi. Sinabi niya ito kay Jae-woo, tinawag si Saya na sinungaling at manggugulo. Dahil dito, nalito si Jae-woo. Nalaman niyang hindi kayang bayaran ng tatay ni Saya ang mga bayaring medikal. Kaya tahimik na binayaran ni Jae-woo ang mga bayarin sa ospital. Samantala, biglang lumubha ang kalagayan ng tatay ni Saya. Ito'y nagpakaba kay Saya. Sinuri siya ng doktor, ngunit ayaw sabihin kay Saya ang totoo. Sa halip, sinabi ng doktor kay Tita Tina. Maikli na lang ang panahon ng tatay ni Saya. Nang marinig ito, hindi alam ni Tita Tina kung paano sasabihin kay Saya. Nagsinungaling siya, sinabing medyo lumalalang ang kalagayan ng ama. Sinabi niya kay Saya na huwag masyadong mag-alala. Nakaramdam ng ginhawa si Saya nang marinig ito. Pagkatapos, humingi siya ng pautang kay Tita Tina para sa bayarin. Nangako siyang babayaran ito kapag natanggap na ang sweldo. Nakita ni Tita Tina ang pananagutan ng dalaga at naantig siya. Pumunta siya sa ATM nang hindi sinasabi sa pamilya. Kinuha niya ang kanyang pera sa pensyon. Balak niyang bayaran ang mga bayarin sa ospital ni Saya. Ngunit sinabi sa kanya na nabayaran na ang lahat ng bayarin. Ito'y nagpalito kay Tita Tina. Lalo pang naguguluhan si Saya. Hinala nila, isa sa mga kaibigan ng ama niya ang gumawa. Matapos asikasuhin ang sa ospital, inanyayahan niya si Jae-woo sa kainan bilang pasasalamat. Dinala niya si Jae-woo sa isang maliit na tindahan ng Korean food. Nasarapan si Saya pero nahirapan lunukin ng mayamang si Jae-woo ang murang pagkain. Pero pinilit niya tapusin para hindi masaktan ang damdamin ni Saya. Pagkatapos kumain, nag-alala si Saya na mahuhuli siya sa trabaho. Mabilis niyang hinila si Jae-woo pabalik sa hotel. Nagkataong nakita sila ni Manager Song. Sa nakitang malapit na ugnayan, naisip niya kung may dinidate ang anak. Sinubukan ni Jae-woo ibigay ang regalo na di na ibigay sa templo. Gusto niyang mapalapit kay Saya. Pero walang oras si Saya para sa mga romantikong kwento. Tumawag ang ospital, kritikal na raw ang kalagayan ng ama niya. Nasa huling sandali na ang kanyang ama. Matapos ipagkatiwala si Saya kay Tita Tina, pumanaw ang ama. Naulila na naman si Saya. Dahil dito, tuluyan ng bumagsak si Saya. Mabuti na lang, tahimik na nanatili si Jae-woo sa tabi niya. Tinulungan niya ito sa pag-aayos ng libing ng ama. Sinamahan ni Jae-woo si Saya para ihatid si Tita Tina. Narinig niyang inimungkahi ni Tita Tina na tumira si Saya sa kanya. Nalaman ni Jae-woo na wala palang matitirhan si Saya. Dahil dito, mas lalong naawa si Jae-woo sa kanya. Pagkatapos, dinala ni Jae-woo si Saya sa tabi ng ilog. Nakita niyang nakatulog ng mahimbing si Saya. Bilang tunay na Ginoo, tinakpan ni Jae-woo si Saya ng jacket. Pinaalis niya ang mga batang maingay malapit sa kotse. Naghintay siya mag-isa sa labas ng sasakyan. Naghintay siya mula umaga hanggang gabi. Nang bumalik siya sa kotse, wala na si Saya. Nataranta si Jae-woo. Naghanap siya sa lahat ng lugar. Nang tingnan ulit ang kotse, nadulas lang pala si Saya sa ilalim. Napabuntong hininga si Jae-woo sa ginhawa. Inayos niya ang pagkakahiga ni Saya. Bigla, isinandal ni Saya ang ulo sa balikat ni Jae-woo. Nanatili siyang tahimik at hinayaang matulog si Saya buong gabi. Samantala, napansin ni Seong Sonam na hindi umuwi ang kanyang anak. Nag-aalala siya. Tiningnan niya ang opisina nito at aksidenteng nakita ang relong para kay Saya. Lalo siyang naghinalang may gusto ang anak niya sa isang babae. Maya-maya, para tulungan si Saya makabangon sa lungkot, inilagay ni Jae-woo ang lumang relo sa locker niya. Nag-iwan din siya ng matamis na sulat. Masayang naghintay siya ng sagot ni Saya, pero hindi niya inasahan ang susunod. Natagpuan ng team leader ang relo sa routine check. Agad niyang isinuot ito, naniniwalang siya lang ang kaakit-akit sa mayamang si Jae-woo. Walang ibang babae sa hotel ang may pag-asa. Nalungkot si Jae-woo nang walang sagot. Tapos nakita niya si Saya. Naguluhan siya nang makitang wala itong suot na relo. Hindi niya maintindihan ang nangyari. Habang nalilito pa, nakasalubong niya ang team leader. Akala nito gusto siya ni Jae-woo kaya nanliligaw ito. Lubos na nabigla si Jae-woo. Patuloy na ipinapakita ng pinuno ang relo. Nang makita ni Seong Sonam ang relo, nakilala niya ito bilang kay Jae-woo. Siya ay lubhang nagalit. Agad niyang tinawagan si Jae-woo. Tinanong niya bakit nasa pinuno ang relo niya.
Napagtanto ni Jaewo na mali ang pagkaunawa sa pag-ibig niya kay Saya. Samantala, nawalan ng magulang si Tina sa aksidente. Noong bata pa siya, inampon siya ng lola ni Saya. Tinrato niya si Tina na parang sariling anak. Ngayon, nakita niyang nag-iisa si Saya, gusto niya itong ampunin. Suportado ng asawa niya ito pero kailangan ng pahintulot ng magulang niya. Iminungkahi niyang imbitahin si Saya sa hapunan para makilala siya. Inimbita ni Tina si Saya para sa hapunan. Masipag, mabait at magalang si Saya kaya nagustuhan siya ng pamilya. Si Tom lang, ang pangalawang anak, ang ayaw sa kanya dahil kasamahan niya ito. Ilang beses na silang nag-away tungkol sa ilang bagay. Napagtanto lang ni Saya na kaaway pala niya ang anak ni Tina. Maya-maya, naglinis si Saya ng kwarto ng isang VIP na bisita. Habang naglilinis, nakita niya sa counter ng banyo ang malaking singsing na gintot brilyante na mahigit 2 pounds ang bigat. Hindi niya mapigilan na kunin at tingnan ito ng mabuti. Pagkatapos maglinis, gumawa si Saya ng papel na giraffe para sa bisita. Gaya ng dati, natuwa ang VIP nang makita ito. Ngunit maya-maya, galit na hinila ng manager si Saya sa harap ng VIP dahil nawawala ang singsing at siya lang ang pumasok sa kwarto. Kaya't inakala ng VIP at manager na kinuha ni Saya ang singsing. Sinubukan ni Saya magpaliwanag pero bago pa siya makatapos, sinampal siya ng VIP at binalaan na sisisantehin. Sinabi pa nitong tatawag ng pulis para parusahan si Saya. Lubhang nagdadalamhati, nagtago si Saya sa isang sulok at tahimik na umiyak. Nakita ito ni Jaewo at nakaramdam siya ng lungkot at galit. Pinigilan niya ang galit at lumapit sa VIP. Humingi siya ng 3 araw para mag-imbestiga. Kung hindi pa rin mahanap, tatanggapin ng hotel ang anumang kahilingan ng VIP. Pero kung mapatunayan na walang staff ang kumuha, dapat humingi ng tapat na paumanhin ang babae kay Saya. Kahit bumili ng oras si Jaewo para linisin ang pangalan ni Saya, sinisisi pa rin siya ng mga kasamahan. Pinagtsismisan nila si Saya sa likod niya. Nasasaktan, nagtago si Saya sa banquet hall. Nakakita siya ng natirang alak sa sahig. Kinuha niya ito at ininom ng isang lagok. Bigla na lang nawala lahat ng problema niya. Pero nalasing siya at nawalan ng malay. Nang mahanap siya ni Jaewo, lasing na siya. Kaya gumamit si Jaewo ng pribilehyo para mag-book ng luxury suite. Binuhat niya si Saya papunta sa kwarto. Pinahiga niya si Saya sa kama doon. Sa pagtingin sa kawawawang babaeng ito, lalo pang nahulog ang loob ni Jaewo. Kinabukasan, nagising si Saya at nakita ang sarili sa guest room. Sobrang natakot siya, halos maihi sa sarili. Mabilis niyang kinuha ang gamit para umalis, pero pagbukas ng pinto, nakita niya si Jaewo. Nagsinungaling si Jaewo na ang kaibigan niya ang nag-book ng kwarto. Sinabi niya kay Saya na ligtas siyang manatili dito. Naantig si Saya kaya napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi pa natagpuan ang singsing kaya tinawagan ni Jaewo ang team leader. Inutusan niya itong imbestigahan agad ang bagay. Nagtatalaga ang team leader ng staff para saliksikin ang VIP room. Ngunit kahit saan maghanap, hindi pa rin nakita ang singsing. Dahil dito, mas naniniwala ang team leader na si Saya ang magnanakaw. Pero sinabihan siya ni Jaewo na huwag magsalita ng kalokohan. Nang makitang pinoprotektahan ni Jaewo si Saya, nagselos ang team leader. Sa pag-uulat kay Pangulong Seong, ipinahiwatig niyang nagnanakaw si Saya. Sinabi niyang sinadyang protektahan ni Jaewo si Saya. Nagalit si Pangulong Seong nang marinig ito. Agad niyang iniutos na tanggalin si Saya sa trabaho. Nang makitang gumana ang plano, lihim na natuwa ang team leader. Nang malaman ni Emma na gusto ng kapatid si Saya, binalaan niya si Jaewo. Sinabi niyang iwan na ang ideyang iyon. Ngunit nabulag na si Jaewo sa pag-ibig at hindi nakikinig. Nang sabihing tinanggal siya sa hotel, nalungkot si Saya. Wala siyang magagawa kundi tanggapin na lang ito. Sinabi ni Jaewo na huwag mag-alala at manatili muna sa guest room. Ayaw abalahin ni Saya si Jaewo, kaya tahimik siyang nag-impake agad. Naalala niya ang kabaitan ni Jaewo, kaya gusto niyang suklian ito. Pumunta siya sa Happy $2 store at bumili ng mamahalin para sa kanya. Samantala, nakuha na ng VIP guest ang kanyang nilinis na damit. Ibinalik din ng manager ang kanyang diamond ring. Doon lang niya napagtanto na nagkamali siya kay Saya. Sa oras na yon, tapos na mag-impake si Saya para umalis. Nang dumating si Jaewo, ibinigay niya ang mga regalo. Nakita niyang malungkot si Saya, kaya sinabi ang tungkol sa singsing. Sinabi niyang kinansela ng hotel ang pagtatanggal kay Saya. Napaiyak si Saya ng todo. Lahat ng kinikimkim niyang lungkot ay bumuhos sa luha. Nadurog ang puso ni Jaewo nang makita ito. Sa bahay, tuwang-tuwa siya sa mga regalo ni Saya, parang bata. Sa hapunan, sinuot niya ang dilaw na hoodie mula kay Saya. Nang makitang kakaiba si Jaewo, nawalan ng gana si Sang-sunim sa masarap na kimchi. Habang nag-inspeksyon sa hotel, natagpuan niya si Saya na nakatira sa isang kwarto. Naalala niya ang babaeng naging malapit kay Jaewo. Nalilito si Sang-sunim. Agad niyang tinawagan ang manugang na kanyang sekretarya para mag-imbestiga. Hindi nagtagal ay nagulat ang manugang. Sinabi niyang nakabook ang kwarto sa pangalan ni Jaewo. Minarkahan pa ito bilang pangmatagalang pananatili. Napagtanto ni Sang-sunim na may espesyal na relasyon sina Saya at Jaewo.
Dahil dito, galit na galit ang mapagmataas na si Sang Sunim. Dumiretso siya sa kwarto ni Saya nang walang paliwanag. Pinalayas niya ang kawawang si Saya. Ngayon, ang walang tirahan na si Saya ay nagtataka kung saan pupunta. Pagkatapos ay naalala niya si Tita Tina. Nang bumisita si Saya kay Tita Tina dati, nagustuhan siya ng pamilya. Kalaunan, sinabi ni Tita Tina sa biyenan na gusto niyang patuluyin si Saya. Nang makitang mahirap si Saya, pumayag sila agad. Ngayon, ikinuwento ito ni Tita Tina kay Saya. Hindi sigurado si Saya noong una pero wala na siyang ibang mapupuntahan. Kaya nilunok niya ang kanyang pride at nagpunta kay Tita Tina. Malugod siyang tinanggap ni Tita Tina. Inihanda pa niya ang kwarto ng bunsong anak para kay Saya. Nang malaman ni Jaeyo na pinalaya si Saya, galit na hinarap ang ina. Sabi niya na iligtas ni Saya ang buhay niya pero masama raw ang intensyon. Iginiit ng ina na paalisin si Saya sa hotel. Nilinaw ni Jaeyo ang kanyang paninindigan. Kahit ilang beses palalayasin si Saya, ibabalik niya ito palagi. Hahanapin niya ito sa bawat pagkakataon. Ngayon ay nag-aaway na ang mag-ina. Nag-alala si Jaeyo at tumawag pero komportable si Saya kay Tita Tina. Kaya wala siyang pakialam na pinalayas siya sa hotel. Kinabukasan, bago magtrabaho, nagtipon ang pamilya ni Tina. Pinaalalahanan siya ng mga lolo't lola na kumain at magbihis ng maayos. Sinabi nilang mag-ingat sa pagpunta at pag-uwi mula sa trabaho. Lumaki si Saya nang nag-iisa, kaya ngayon lang niya naramdaman ang init ng pamilya. Naantig, niyakap ni Saya ang lola sa trabaho. Nag-alala si Jaeyo na natanggal si Saya, kaya nagmadali siyang tingnan. Mabuti na lang, ayaw makipag-away ni manager Sang sa anak, kaya di agad tinanggal si Saya. Humingi ng tawad si Jaeyo kay Saya, pero di ito alintana ni Saya. Nang pag-usapan ng tatlong anak ni Tina, naalala ni Saya ang kwento noong bata pa siya. May baboy sa nayon malapit sa templo na nanganak. Kinuha ni Saya lahat ng bit. Nilagyan niya ng numero ang likod ng bawat bit. Tapos pinahabol niya ang mga madre sa mga bit. Nahuli lang ng pagod na mga madre ang pig number 1, 2 and 4. Pero nawawala ang pig number 3. Sa dulo ng kwento, binigyan ni Saya si Jaeyo ng takdang aralin. Hulaan mo saan napunta ang pig number 3. Dapat sagutin sa susunod na kita. Naiinis si Jaeyo na nakasalalay sa kwentong baboy ang kanilang romansa. Kaya sa mga sumunod na araw, iniisip ni Jaeyo ang nawawalang bit pero di niya mahulaan. Samantala, nang lumipat si Saya kay Tina, tinrato siya nito na parang sariling anak. Sinabi niya sa mga anak na ituring si Saya bilang kapatid na babae. Pero si Tom, ang pangalawang anak, ay hindi nagustuhan si Saya. Dati, nag-hunger strike pa siya para pigilan si Saya na lumipat. Ngunit dahil lahat ay pumayag, nabigo ang kanyang protesta. Pinigilan ni Madam Sang si Jaeyo na makipag-date kay Saya na mababa ang uri. Patuloy siyang nag-aayos ng blind dates, pero tumanggi si Jaeyo dahil mahal niya si Saya. Patuloy siyang nagdadahilan. Dahil dito, mas kinasuklaman ni Madam Sang si Saya. Nang malutas ni Jaeyo ang bugtong ng pig number 3, agad niyang nahanap si Saya. Sabi niya, siguro nami-miss ng pig number 3 ang nanay nito kaya bumalik sa kulungan. Pero mali raw siya. Sa totoo lang, walang pig number 3. Nilaktawan ni Saya ang pig number 3 para linlangin ang mga guro at hindi nila ito mahanap. Natahimik si Jaeyo pero mas natuwa sa mapaglarong si Saya. Ang romantikong sandali ay perpekto na ngayon. Sinubukan ni Jaeyo hawakan ang kamay ni siya pero naputol ng pagkamausisan nito. Nang bumalik ang mood, sumubok ulit si Jaeyo pero naputol na naman. Sa huli, di na siya makapaghintay. Matapang niyang pinakahawak kay siya ang kanyang braso. Dahil sa lapit nila, nagsimulang kiligin si siya. Sa kama, hindi makatulog si siya at paulit-ulit na gumagalaw. Patuloy niyang naaalala ang paghawak sa braso ni Jaeyo. Habang iniisip niya ito, lalong hindi siya mapakali. Naisipan niya na baka may lagnat siya. Hindi niya alam, nagsisimula na pala ang unang crush niya. Malalim na ang pagkahulog niya kay Jaeyo. Samantala, malungkot si Lucy, kapatid ng bayaw ni Jaeyo, dahil sa breakup. Habang kumakain, napaso si Lucy ng mainit na sabaw. Nagkataong kumakain din si Jaeyo sa parehong kainan. Nang makitang di makalakad si Lucy, agad siyang binuhat ni Jaeyo papuntang ospital. Di alam ni Jaeyo, ang kabaitan niya ay nagsindi ng damdamin sa puso ni Lucy. Mula noon, nagkaroon ng pagtingin si Lucy kay Jaeyo. Dahil si Lucy ay may tindahan ng bulaklak sa hotel, madalas niyang ipakita ang kanyang alindog sa paghahatid ng mga bulaklak para makuha ang atensyon ni Jaeyo. Agad napansin ng kanyang kapatid na si Ben ang kanyang kilos. Nang malaman na gusto ng kapatid niya ang kanyang bayaw, nag-alala si Ben alam niyang hindi aprobahan ng mapamatang biyenan niya ang kanyang kapatid. Para pigilan ang lumalaking damdamin ni Lucy, iniisip ni Ben kung paano siya pipigilan. Samantala, nag-aalala si Sang Sonam sa pagiging malapit ni Jaeyo at siya. Kinausap niya ang anak kung ano ang dapat gawin. Iminungkahi ni Emma na ilipat si siya sa opisina ng kalihim para mabawasan ang tensyon. Sa ganitong paraan, masubaybayan nila ang ugnayan ni siya at Jaeyo. Ngunit tumanggi si Sang Sonam dahil ayaw niyang makita si siya. Hindi niya sinunod ang payo ni Emma. Habang nag-aalala si Sang Sonam, nagsimulang mag-date sina Jaeyo at siya. Dinala ni Jaeyo si siya sa isang parke ng fountain.
Natuwa si siya nang makakita ng mga fountain sa unang pagkakataon. Bigla na lang, humakbang si siya sa tubig ng fountain. Inanyayahan niya si Jaewo na maglaro sa tubig kasama niya. Bago makasagot si Jaewo, bigla'y may nakitang ahas si siya sa tubig. Natakot siya at tumakbo pero nadulas at nahulog sa tubig. Mabilis tumakbo si Jaewo para tulungan siya pero nahulog din maya-maya, napansin ni Jaewo na laruan lang pala ang ahas. Pareho silang labis na nahiya sa nangyari. Ang mga tao'y nanonood, naiinggit at naaaliw sa kanila. Pagkatapos, hinatid ni Jaewo si siya pauwi. Napansin ni Sang Sonam ang pag-alis at pag-uwi ni Jaewo. Agad niyang hinulaan na kasama nito si siya. Binalaan ni Sang Sonam si Jaewo, kung patuloy kang makikita kay siya, paalisin ko siya. Matatag na sumagot si Jaewo, kung gagawin mo yan, aalis din ako. Napilitan si Sang Sonam na mag-isip ng ibang plano. Maya-maya, naglilinis si siya ng kwarto sa hotel. May matandang lalaking nag-alok na suriin ang kanyang pangangatawan. Natakot si siya at nakipagtalo sa matanda. Samantala, walang kaalam-alam si Jaewo sa panganib ni siya. Masayang naghihintay siya na may regalo. Samantala, nilalabanan ni siya ang manyak. Mabuti na lang mahina ang lalaki. Nakataka si siya at nakalaya. Naghintay si Jaewo pero di dumating si siya. Pumunta siya sa palapag na nililinis nito. Nagulat siya, nakita si siya na walang malay. Gulo-gulo ang damit niya. Agad dinala ni Jaewo si siya sa klinika. Nakita ni Tom ang pangyayari. Nang malaman ni Tom, galit din siya. Galit na galit si Jaewo, bumalik sa kwarto. Pagbukas ng pinto, sinunggaban niya agad. Pinadapa niya at sinuntok ng todo. Kung di narinig ng leader, baka napatay na. Kahit pa sa ang mukha, walang pagsisisi. Nagbanta pa na pagbabayarin si Jaewo. Narinig to kaya hinila sa presinto. Habang yon, walang malay si siya sa klinika. Si Tom na nagbabantay may narinig na tunog. Sumagot siya at napagtantong ang nanay niya ang tumatawag. Ayaw mag-alala si Tom kaya sinabi lang na nahimatay si siya. Nag-alala si Tina kay siya. Nagmadali siyang pumunta sa hotel para tingnan ito. Bigla niyang nakasalubong si Pangulong Song doon. Naalala ni Tina na si Pangulong Song ay dating karibal at ina ni siya. Kaya agad siyang sumunod dito. Sasabihin sana niya pero galit na sabi ni Pangulong Song, patay na ng anak ko. Huwag kang magbiro. Saka umalis sa kotse. Nalito ng husto si Tina sa nangyari. Ilang taon na ang nakalipas nang ampunin ng mayamang lola ni si Tina, namuhay siya ng komportable. Kalaunan, nahulog ang loob ni Tina sa ama ni si Nagkaanak sila pero tinrato pa rin ng lola ni si Tina bilang anak. Hindi niya matanggap ang relasyon nila kaya pinilit niyang paghiwalayin sila. Pinakasalan din niya ang ama ni si kay Pangulong Song. Para matulungan si Tina magsimula ng bagong buhay, binigyan siya ng lola ni si Ibinigay niya ang sanggol kay Song Sun para alagaan. Pero di inaasahan na mamamatay ang sanggol ni Tina dahil sa kalungkutan. Pagkaalam nito, umalis si Tina sa kanilang bayan. Sa huli, ikinasal siya sa kanyang kasalukuyang asawa sa Seoul. Nang marinig ni Tina na mas gusto ni Song Sun sabihing patay ang anak kaysa aminin kanya si naalala niya ang sarili niyang namatay na anak. Lalo siyang naawa kay si Pagka-uwi, ikinuwento ito ni Tina sa kanyang asawa. Tingin niya, napakakakaiba rin ito. Walang normal na ina ang magsasabing patay ang anak, kaya baka totoo ang sinabi ni Song Sun Baka nga hindi talaga anak niya si Posibleng iba ang tunay na ina ni si Nagulat si Tina sa ideyang ito. Pareho silang may anak na babae noon. Nagsinungaling kaya ang lola ni si Ang anak ba ni Song Sun ang talagang namatay? Ako ba talaga ang tunay na ina ni si Habang nag-iisip, mas natatakot si Tina sa katotohanan. Hinanap ni Tina ang kaibigan ng ama ni si Tinanong niya kung sino talaga ang magulang ni si Nagalit ang kaibigan nang malaman ang katotohanan. Sa huli, inihayag ng kaibigan ang lahat. Noon, pumayag si Song Sun na palakihin si para mapakasalan ang ama nito. Nagkaanak siya pero namatay agad ang sanggol. Hindi niya matanggap kaya iniwan niya si sa templo. Ninakaw niya ang pera ng pamilya at tumakas. Ganito namatay sa galit ang lola ni si Lubos na nasira si Tina sa katotohanan. Hindi niya alam ang susunod na gagawin. Di niya alam paano haharapin si at pamilya. Nalaman ni Song Sun na nakipag-away si Jaewo sa customer dahil kay si Sinampal niya si Jaewo sa galit. Pinilit niya si Jaewo na itigil ang pagkikita kay si pero di ito pumigil sa kanya. Sa halip, lumala ang alitan nila bilang mag-ina. Para sumuko si tinawag siya ni Song Sun Sinabi niyang anak niya si Jaewo. Inakusahan niya si na gold digger. Sinabi niyang huwag mangarap magpakasal sa mayaman. Nagulat si Di siya makapaniwala na nagsinungaling si Jaewo. Sabi ni Jaewo, di niya sinadyang itago, ayaw lang niyang lumayo si Ayaw niyang magmukhang mas mataas. Sabi ni Jaewo, kahit sino siya, totoo ang nararamdaman niya. Pero sa tingin ni nilaro lang ni Jaewo ang puso niya. Kailangan niya ng oras mag-isip kung dapat pa sila. Nang marinig ang sinabi ni nagsisi si Jaewo. Nang malaman na tinanggal ng ina si natakot na di na siya makita.
Para ibalik si Sia, humingi ng payo si Jaewoo sa bayaw. Alam ng bayaw na gusto ni Lucy si Jaewoo. Nag-aalala siya na baka masaktan ang kapatid niya. Nakita ang pagmamahal ni Jaewoo, tinulungan niya sila. Hinimok niya ang asawa na kausapin ang ina nito. Sinabi nila na baka magbitiw si Jaewoo sa trabaho. Hiniling na pabalik si Sia o baka tumakas sila. Lalo lang itong magpapakomplikado ng sitwasyon. Nag-alala si President Song kaya binawi ang pagtanggal kay Sia. Tinanggap din niya ang mungkahi ni Emma. Pinayagan si Sia sa opisina ng kalihim ng Pangulo. Samantala, naglakbay ang pamilya ni Tina. Hindi sumama si Sia dahil galit siya. Nanatili si Tom para bantayan ang tindahan ng bulaklak. Gabi na, nalason si Tom sa pagkain at bumagsak sa sakit. Nakita ito ni Sia at dali-daling bumili ng gamot. Inaalagaan niya si Tom buong gabi. Nakita ni Tom kung gaano kasipag si Sia para tulungan siya. Si Tom, na hindi dating nagkakasundo kay Sia, ngayon ay nagkagusto na sa kanya. Samantala, nag-aalala si Jaewoo kung paano ayusin ang sitwasyon nila ni Sia. Pagkatapos ay dumating si Pangulong Song. Sinabi niyang papayagan niyang bumalik si Sia sa hotel. Itinaguyod pa niya si Sia bilang kanyang sekretarya. Gusto niyang obserbahan ng mabuti ang kilos at kakayahan ni Sia. Labis na natuwa si Jaewoo nang marinig ito. Sinabi niyang hindi bibigin ni Sia ang kanyang ina. Sa pahintulot ng kanyang ina, agad hinanap ni Jaewoo si Sia. Sinabi niya rito ang desisyon ng kanyang ina. Umaasa siyang babalik ito sa hotel, ngunit galit pa rin si Sia. Hindi siya pumayag kaagad. Nang makita ito, taos-pusong sinabi ni Jaewoo na namiss niya ito. Pagkatapos ay niyakap niya si Sia. Naantig sa yakap ni Jaewoo, pinatawad siya ni Sia sa pagtatago ng kanyang identidad. Bagamat nagkabati na sila, nag-aalangan pa si Sia sa pagiging sekretarya. Naglilinis lang siya noon. Di siya sigurado kung kaya niya at natatakot siyang magkamali at mapagalitan. Samantala, mula nang malaman ni Tita Tina na si Sia ang tunay niyang anak, hindi na siya mapakali at gabi-gabi na nananaginip ng masama. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanyang pamilya. Nag-aalala siya na kapag nalaman ng asawa niya ang tungkol sa lihim na anak, baka masira ang kanilang pamilya. Hindi niya maisip kung paano kaya magrereaksyon si Sia kung malaman niya ang totoo. Para manatiling masaya ang pamilya, kahit masakit, piniling itago ni Tita Tina ang katotohanan sa lahat. Samantala, nabalitaan ni Jaewoo na balak ni Sia na tanggihan ang magandang trabaho bilang sekretarya. Nag-aalala siya na baka magbago ang isip ng kanyang ina tungkol dito. Para hikayatin si Sia, nagdala siya ng fruit basket sa bahay ni Tita Tina. Nang naroon ang mga matatanda, ipinaliwanag ni Jaewoo ang kanyang pakay. Hiniling niya ang tulong nila para kumbinsihin si Sia na maging sekretarya ni Pangulong Song. Si Lola, dahil sa karanasan, ay agad napansin na may gusto si Jaewoo kay Sia. Direkta niyang tinanong ang tungkol sa kanilang relasyon. Pinalitan ni Sia ang usapan, pero inamin ni Jaewoo na gusto niya ito. Nang malaman na anak ng may-ari si Jaewoo, sinabi ni Lola kay Tita Tina na ihanda ang manok na pinalaki nila ng 2.5 taon. Mapagkumbabang humingi si Jaewoo ng pagsang-ayon ng mga matatanda sa relasyon nila ni Sia. Dahil sa kagwapuhan, kayamanan, at magandang asal ni Jaewoo, nagustuhan siya ng mga matatanda. Tinulungan nila si Sia na bumalik sa trabaho. Sa kanilang suporta, naglakas loob si Sia at tinanggap ang trabaho bilang sekretarya. Nakita ng bayaw ni Jaewoo sina Sia at Jaewoo na nagbabati. Natuwa siya para sa kanila. Pagkatapos, binigyan ni Pangulong Song si Sia ng unang gawain. Hiningi niya na gumawa ng sariwang tasa ng civic coffee. Nang matapos si Sia sa paggawa ng kape, kumunot ang noo ni Pangulong Song. Matapos lang isang sip-sip, sinabi niyang hindi sariwa ang civic coffee. Maliraw ang lasa nito. Nalito si Sia, kaya tumikim siya para malaman ang problema. Nakita ito ni Pangulong Song. Agad niyang pinagalitan si Sia. Sinabihan niya ang bayaw ni Jaewoo na itapon ang tasa at bumili ng bago. Ang ugali ni Pangulong Song ay nagbibigay stress kay Sia. Nag-aalala si Jaewoo na hindi makaka-adjust si Sia. Binibisita niya ito kapag may oras siya. Nang malaman na ang bayaw ang nag-aalaga kay Sia, mas gumaan ang loob ni Jaewoo. Sinubukan ni Sia na matuto ng computer. Nagkagusto si Tom kay Sia. Nakita niyang nahihirapan si Sia, kaya nag-alok siyang magturo. Napansin ni Tina ang paglalandi nila kahit hindi sila magkadugo. Ayaw niyang magkaroon sila ng damdamin para sa isa't isa. Naisip niyang dapat pigilan si Tom na mahulog kay Sia. Pero mas lalo pang naging malapit si Tom kay Sia. Nagsikap siyang humanap ng mga tutorial sa computer para kay Sia. Nang humingi ng masahe si Lola, si Tom ang nagboluntaryo. Napansin ni Lola ang munting crush ni Tom. Nakita niyang may gusto rin si Tom kay Sia. Habang nakikipag-usap sa manugang, sinabi ni Lola na pwedeng si Tom na lang. Malakas na tumutol si Tita Tina. Halos natakot si Lola sa kanyang pensyon. Kakaiba ang naging reaksyon ng manugang ni Lola. Sa tingin niya, di tunay na anak ang turing ni Tita Tina kay Tom. Agad niyang sinita si Tita Tina. Kinabukasan, sinubukan ni siya makisama kay Boss Song. Nilinis niya ang mesa nito hanggang kintab. Gumawa pa siya ng 2 giraffe mula sa tuwalya. Inisip niyang ngingiti si Boss Song tulad ng masayang customer. Pero itinapon ni Boss Song ang mga ito sa sahig.
Sinabi niyang itigil ang mga pambatang bagay. Labis na nalungkot si siya. Naalala niya si Jae-woo, chocolate ang pampatanggal lungkot. Bigla namang lumabas si Bosong. Nakita niya si siya na kumakain. Sinigawan niya ito muli. Inakala ni siya na masama lang ang mood ni boss. Inalok niya ito ng chocolate para gumaan ang loob. Mas malakas pa ang sigaw ni Bosong pagkatapos. Dinala ni Tita Tina si siya sa mall para ipagdiwang ang promosyon at pagtaas ng sweldo. Mas masaya si siya sa regalo kaysa manalo sa loto. Nakitang masaya si siya, maingat na tinanong ni Tita Tina kung namimiss niya ang kanyang ina. Pero sabi ni siya, hindi niya ito namimiss kahit kaunti. Nagulat si Tita Tina at tinanong kung bakit. Sabi ni siya, matapos makilala ang tatay niya, hindi na niya ito gaanong kinamumuhian. Pero paano iniwan ng nanay niya ang batang dinala niya sa sinapupunan ng 9 na buwan? Hindi niya talaga mapatawad ang kanyang ina. Ano man ang dahilan, hindi niya ito patatawarin. Lalo pang natakot si Tina na sabihin kay siya ang katotohanan. Simula nang magkagusto si Tom kay siya, nagbago ang pakikitungo niya. Tumigil na siya sa pakikipagtalo kay siya palagi. Nag-alala si Tina na baka umibig pa si Tom, kaya inimbitahan niya si Lucy sa hapunan. Umaasa si Tina na magkatuluyan sila pero masyado silang magkakilala. Walang romantic spark kaya nabigo ang plano sa hapunan. Maya-maya, naghanap sina Songsunom at Emma ng resibo sa kwarto ni Jae-woo. Nakita nila ang bayarin sa ospital na binayaran ni Jae-woo para sa tatay ni siya. Nagulat si Songsunom nang makita ang pangalan. Iyon ang pangalan ng kanyang dating asawa. Nagtataka siya kung paano nakilala ng anak niya ang lalaking ito. Pagdating ni Jae-woo, agad tinanong ni Songsunam bakit binayaran niya ang hospital bill ng estranghero. Naguluhan, sinabi ni Jae-woo ang totoo. Sabi niya, tatay ni Saya ang pasyente, pero pumanaw na ito habang tinatanong ni Songsunan. Ikinuwento rin ni Jae-woo ang kakaibang background ni Saya. Nagpanik si Songsunan nang marinig ito. Natatakot siya na baka anak si Saya ng kanyang dating asawa. Kung totoo, lalabas ang kanyang mga pagkakamali noon para kumpirmahin kung dating asawa niya ang tinulungan ni Jae-woo. Nakuha ni Songsunan ang address ng kaibigan ng tatay ni Saya mula kay Emma. Pumunta siya sa bahay ng kaibigan. Nakilala agad ng kaibigan si Songsunan. Bigla siyang hinawakan nito at nagsimulang sumigaw. Sinisisi niya ito sa pagsira sa pamilya ng kanyang kaibigan. Sabi niya, sinira niya ng lubusan ang buhay ni Saya. Sabi niya, dapat kay Saya ang lahat ng pag-aari niya. Natakot si Songsunan nang marinig ito. Agad siyang kumawala sa kaibigan ng tatay ni Saya at tumakbo. Samantala, nakita ni Jae-woo ang nanay niyang nagtatanong tungkol sa pamilya ni Saya. Sa tingin niya, tinatanggap na nito ang kanilang kasal. Agad niyang ibinalita ang magandang balita kay Saya. Labis na natuwa si Saya nang marinig niya ito. Masaya si Tina na minamahal ng tulad ni Jae-woo ang anak. Lubos siyang nasisiyahan. Napansin din ni Emma na tinatanong ng nanay ang kaibigan ng tatay ni Saya. Sa tingin niya, nagbago na rin ang isip ng kanyang ina. Binabati na niya ang kanyang kapatid. Pero di nila alam na nalaman lang ni Songsunan na si Saya pala ang sanggol na inabandona niya noon. Ngayon, ayaw na niyang makalapit si Saya kay Jae-woo. Habang nag-iisip si Songsunan kung paano alisin si Saya, may isa pa siyang nakagulat na natuklasan. Nalaman niyang si Tina pala, dating karibal niya, ang kumuha kay Saya. Alam ni Songsunan na si Tina ang tunay na ina ni Saya. Alam din niyang naaalala ni Tina ang mga kasamaang ginawa niya para itago ang kanyang lihim. Gusto ni Songsunan na mawala si Saya sa buhay ni Jae-woo, pero di niya alam na di na makapaghintay si Jae-woo. Maya-maya, habang ihahatid si Saya, binigyan siya ni Jae-woo ng malaking regalo. Nang buksan ito ni Saya sa bahay, nagulat siya. Sa loob ay isang kahon ng tsokolate at 2 karatang singsing. Agad na kumagat si Lola. Malutong ito at lasang manok. Nang makumpirma na tunay ang singsing, binati siya ng pamilya, pero tila nalito si Saya. Hindi siya makapaniwala na nangyayari sa kanya ang ganitong kaligayahan. Sa tulong ni Tina, nalampasan ni Saya ang malungkot niyang kabataan. Kinakabahan siyang pumunta para makita ang minamahal na si Jae-woo. Doon, nakatanggap siya ng hindi malilimutang marriage proposal. Sa romantikong panukala, si Saya, na lumaki ng nag-iisa, ay labis na naantig. Nang malaman ng iba, masaya silang lahat para sa kanila. 2 tao lang ang hindi masaya. Isa si Tom dahil gusto pa rin niya si Saya. Ang isa pa ay si Pangulong Song. Nag-aalala siyang malantad ang kanyang masasamang gawain. Natatakot din siyang mawala ang lahat ng mayroon siya. Nang marinig niya ang tungkol sa proposal ni Jae-woo, galit siyang tumakbo sa kwarto nito para sampalin siya, pero pinigilan siya ni Emma. Muling binalaan ni Pangulong Song si Jae-woo, sinasabing tutol siya sa kasal. Sinabi niya kay Jae-woo na kanselahin ang engagement. Pero si Jae-woo, nabulag sa pag-ibig, tumanggi. Nag-away na naman ang mag-ina. Alam ni Pangulong Song na ang pagtutol ay makasisira lang sa relasyon nila. Pagkatapos mag-isip ng ilang araw, may naisip siyang masamang plano. Sinabi niya kay Jae-woo na pag-iisipan niya ang kasal, pero gusto muna niyang makilala ang nagpalaki kay Saya. Sa ganitong paraan, mas makikilala nila ang pamilya ng isa't isa. Natuwa si Jae-woo nang marinig ito. Akala niya tinanggap na ng nanay niya ang kasal, pero hindi niya alam may ibang balak si Songsunan. Gusto niyang sirain sila ni Tina.
Nang malaman ni Saya ang tungkol sa pagkikita, kinabahan siya. Tinrato siya ni Tina bilang tunay na anak pero hindi siya ang tunay na nanay ni Saya. Natatakot si Saya na baka saktan ni Songsunan si Tina kaya patuloy niyang ipinagpapaliban ang pagkikita. Hindi siya nagbibigay ng tiyak na oras para magkita. Napapagod na si Songsunan sa paghihintay. Nagpa siya siyang kumilos. Tinawagan niya mismo ang bahay ni Tina. Gusto raw niyang pag-usapan ang kasal ng mga anak. Natuwa si Tina, kumikilos tulad ng bata. Agad silang nagtakda ng oras at lugar. Dumating ang araw, nagbihis si Tina ng maayos. Ganoon din ang ginawa ni Songsunan. Nagsuot siya ng mamahaling alahas at balahibo. Sa wakas, nagkita sila. Nagulat si Tina, ngunit nagkunwaring kalmado. Umaktong ngayon lang sila nagkakilala. Pagkatapos kumain, pinauwi ang mga bata. Kailangan daw nilang mag-usap ng pribado. Akala ng magkasintahan, magandang balita ito. Galit na nakatingin si Tina kay Songsunan. Tinanong niya kung bakit ito napaka-cruel. Sinira pa ang pamilya at iniwan si Saya. Akala ni Songsunan, gusto lang ni Tina ang pera. Binalaan niya si Tina tungkol sa tunay na anak. Kinamumuhian ni Tina si Songsunom. Gusto niyang ilantad ang mga kasalanan ni Songsunom pero natatakot na ibulgar nito ang kanyang pagbubuntis bago ikasal 20 taon na ang nakalipas. Para maprotektahan ang kanyang masayang buhay, nagpasya siyang paghiwalayin sina Saya at Jaewook. Pagka-uwi, tinanong ni Tina ang petsa ng kapanganakan ni Saya at Jaewook. Sinabi niyang gusto niyang suriin kung sila ay bagay. Balak niyang gamitin ito bilang dahilan para paghiwalayin sila. Pero sinabi ni Saya na hindi niya alam ang kanyang kaarawan. Sinabi ni Tina na alam niya at nagsinungaling na narinig niya ito sa lola ni Saya noon. Lubos na nagtitiwala si Saya kay Tina pero nalilito si lola sa pagtatanong ni Tina tungkol sa mga kaarawan. Masaya silang magkasama. Kung hindi sila tugma, pipilitin ba talaga ni Tina na paghiwalayin sila? Sinabi lang ni Tina na gusto niyang maging masaya sila at umiwas sa tanong. Maya-maya, nagkunwari si Tina na galing sa manghula. Sinabi niya kay Saya na hindi tugma ang kanilang mga kaarawan ni Jaewook. Kung magpakasal sila, puno ng problema ang kinabukasan nila. Kaya hiniling niya kay Saya na tapusin ang relasyon nila ni Jaewook. Parang tinamaan ng kidlat si Saya. Hindi niya inasahan ang ganitong pangyayari. Ngunit dahil sa kanyang edukasyon at kaalaman sa agham, nanatili siyang kalmado. Alam niyang pamahiin lang ang tradisyong sumasalungat sa kanyang kaligayahan. Kaya nagpasya siyang huwag pansinin ang payo ni Tina. Hiniling niya kay Tina na huwag nang ulitin ang mga ganong bagay. Wala nang magawa si Tina kundi manahimik. Kahit naniniwala si Saya na ako ang may kontrol sa aking kapalaran, masakit pa rin na si Tina, na laging mabait, ay tutol sa kanilang kasal. Dahil dito, nalungkot siya ng husto. Kinabukasan, habang naglalakad kasama si Jaewook, mukhang malungkot si Saya. Tinanong ni Jaewook kung ano ang problema. Sinabi ni Saya ang tungkol sa pagsusuri ni Tina sa kanilang compatibility. Agad ding tinawag itong pamahiin ni Jaewook. Inalo niya si Saya, sinabing walang dapat ipag-alala. Hangga't totoong mahal nila ang isa't isa, malalampasan nila ang anumang hadlang. Matapos hikayatin ni Jaewook, mas determinado si Saya na manatili sa kanya. Samantala, nagalit si Songsunom nang malaman na nakita muli ni Jaewook si Saya. Agad niyang tinawagan si Tina, binalaan na pigilan sina Saya at Jaewook. Kung hindi, bibisitahin niya ang asawa ni Tina at ibubunyag ang mga lihim nito. Lubhang natakot si Tina sa bantang ito. Patuloy siyang nag-iisip kung paano paghihiwalayin ang dalawa. Samantala, nang marinig ni Jaewook na tutol si Tina, hinala niya ang kanyang ina. Hinarap niya ito pag-uwi, ngunit hindi umamin ang puso niyang ina. Sinisi niya si Tina pero hindi naniwala si Jaewook sa kanyang ina. Dahil dito, nagalit si Songsunom. Nagkaroon sila ng isa pang malaking away. Samantala, kahit tutol si Tina, suportado ng pamilya sina Saya at Jaewook. Nagbigay pa ng halimbawa si Lola tungkol sa anak ng kapitbahay. Anya, kahit hindi tugma ang birth signs, pwede pa ring maging masaya. Sinabi niya kay Saya na huwag maniwala sa mga hangal na pamahiin. Dahil dito gumaan ang loob ni Saya. Nang di makumbinsi ang ina, pinuntahan ni Jaewook si Tina. Humingi siya ng basbas pero patuloy lang tumanggi si Tina. Sa huli, sumuko na si Jaewook sa pagkumbinsi sa kanya. Sinabi niya kay Tina na kahit matapos ang mundo, pakakasalan pa rin niya si Saya. Hiniling niya kay Tina na wag nang magsabi ng negatibo tungkol kay Saya. Habang nagtataka si Jaewook, may inihayag si Emma na mahalaga. Minsan daw tinanong ng kanilang ina ang address ni Leo. Si Leo ay kaibigan ng kanilang ama. Pagkatapos makita si Leo, dali-daling pinuntahan ng ina si Tina. Tingin ni Emma, ito ang dahilan ng biglang pagtutol ni Tina. Para malaman ang totoo, binisita ni Jaewook si Leo. Tinanong niya kung may sinabi si Leo na dahilan ng pagtutol ng ina. Hindi direktang sumagot si Leo. Sa halip, may itinanong siya kay Jaewook. Tinanong niya kung naalala ni Jaewook ang paglayo sa ina noong 6 anyos. Gusto niyang malaman kung naalala pa ni Jaewook ang panahong iyon. Nagulat si Jaewook na alam ito ni Leo. Sabi ni Leo, matagal nang magkakilala sina Chairman Song at Tina. Ang nangyari noon ang dahilan ng pagtutol ng kanyang ina sa kasal. Ayaw sabihin ni Leo kung ano yon. Kung gusto malaman ni Jaewook, tanungin niya ang ina kung totoo ang sabi ni Leo.
Lihim na dinala ni Jaewo ang mga dokumento ng ina sa immigration office. Tiningnan niya ang travel records nito 20 taon na ang nakalipas. Sabi ng ina, nag-Germany siya bilang kasambahay noong 6 na taong gulang si Jaewo. Nagmana rin siya ng malaking pera mula sa amo at ginamit iyon para simulan ang kumpanya nila ngayon. Pero nalaman niyang hindi umalis ng bansa ang ina noon. Nagtaka si Jaewo kung bakit nagsinungaling ang kanyang ina. Pag-uwi ng ina, nagkunwari si Jaewo na gusto niyang mag-Germany kasama ang pamilya. Hiniling niya na maging gabay nila ang ina. Mukhang kinakabahan ang ina ng tanungin tungkol sa Germany, paulit-ulit siyang nagkakamali. Sigurado si Jaewo na may malaking itinatago ang ina. Para malaman ang totoo, pinuntahan muli ni Jaewo si Tina. Sinabi niyang nakilala niya si Leo, kaibigan ng tatay ni Saya. Tinanong niya kung ano talaga ang nangyari noon at bakit sila tutol sa kasal. Inamin ni Tina na matagal na niyang kilala si Chairman Song pero ayaw niyang magdagdag pa. Hindi makuha ni Jaewo ang katotohanan at hindi niya alam ang susunod na gagawin. Samantala, nabalitaan ni Chairman Song mula sa anak na nakilala ni Jaewo si Leo. Bigla siyang nagpanik, takot na malaman ni Jaewo ang kanyang mga kasalanan. Agad niyang sinabihan si Jaewo. Sabi niya, pera lang ang habol ni Leo, kaya para iwas gulo, sinabi niyang huwag makipagkita kay Leo. Narinig niyang binisita ni Jaewo si Tina at naalala ang biglang pagbanggit ng Germany. Hinala niya na may sinabi si Tina, kaya nagmadali siya sa bahay ni Tina. Natatakot si Tina na ibunyag na anak niya si Saya. Agad niya itong hinila palabas para mag-usap. Ang lola, walang kaalam-alam, inakalang dumating si Song Sunam para sa kasal ni Saya at ngumiti siya tulad ng masayang bata. Sa labas, kinumpronta ni Song Sunam si Tina, may sinabi ka ba kay Jaewo? Nang tumanggi si Tina, binalaan siya, hiwalayan mo sina Saya at Jaewo o babalik ako dito. Nagalit si Tina at binalaan din si Song Sunam, kung patuloy kang darating, ilalantad ko ang mga lihim mo. Pagkatapos ng away, pareho silang nakahinga ng ginhawa na ligtas pa ang kanilang mga sikreto, pero hindi nila alam na umuwi na si Saya galing trabaho. Pinakuha ni Lola ang gunting sa kwarto ni Tina. Habang naghahanap, may nakitang larawan ng sanggol si Saya. Una, akala niya anak ni Tina, pero nakita niya ang sarili niyang petsa ng kapanganakan. Naalala niya ang kakaibang kilos ni Tina at napagtanto na ito pala ang tunay niyang ina. Bumagsak ang loob ni Saya. Ang inang umiwas sa kanya noon ay katabi niya lang pala sa buong panahon. Alam pala ng ina niya na anak siya, pero nagkunwaring estranghero na naawa lang. Hindi mapatawad ni Saya ang ina sa ginawa nito. Dati, hindi siya galit sa mga magulang na umiwas, pero ngayon puno ng galit ang puso niya. Nakita ni Tom si Saya na umiiyak sa kwarto. Akala niya dahil kay Jaewo ang problema, kaya inaya niya si Saya na uminom para malimutan ang kalungkutan. Pagkatapos uminom, binuhat ni Tom ang lasing na si Saya pauwi. Sinubukan niyang dalhin siya sa kama, pero nagwala si Saya sa sala. Nagising ang buong pamilya sa ingay. Nakita ang lahat sa paligid, pinasalamatan sila ni Saya. Sinabi niyang naramdaman niya ang init ng pamilya, pero hindi pinansin si Tina. Nag-alala si Tina na kamuhian ng pamilya si Saya dahil sa ugali, kaya pinagalitan niya si Tom. Pero tinuring ni Saya na peke ang pag-aalala. Nakipagtalo siya kay Tina at sinabi pang makikipag-date siya kay Tom para inisin ito. Hindi na nakatiis si Tina at sinampal siya. Nagulat ang pamilya at lalo tuloy kinamuhian ni Saya ang ina. Kinabukasan, tiningnan ni Tina si Saya pero wala siya sa kwarto. Inakala niyang pumasok sa trabaho hanggang sa tumawag si Jaewo at nagtanong kung may sakit si Saya dahil hindi dumating sa hotel. Napagtanto ni Tina na may mali. Muling tiningnan ang kwarto at nadiskubring kinuha ni Saya lahat ng gamit niya. Nag-iwan siya ng sulat na nagpapasalamat sa pamilya. Napagtanto ni Tina na tumakas si Saya. Mabilis na hinanap ni Jaewo at Tina ang mga lugar na madalas puntahan ni Saya pero wala silang nakita. Narinig ni Jaewo na uminom si Saya kasama si Tom bago umalis kaya tinanong niya si Tom kung ano ang pinag-usapan nila. Akala ni Tom na sinaktan ni Jaewo si Saya kaya sinigawan niya ito. Hindi maintindihan ni Jaewo kung bakit umalis si Saya at naisip ang kanyang ina. Akala niya may ginawa ang ina para umalis si Saya, pero nagkamali siya. Nakipagtalo muli si Song Sunam kay Jaewo. Nawawala pa rin si Saya at labis na nag-aalala ang pamilya. Sinisi ni Lola si Tina dahil sa pagtutol nito sa kasal kaya umalis si Saya. Nakaramdam ng guilt si Tina. Nang marinig ito at walang balita kay Saya, nagpanik si Jaewo. Inisip nila kung bumalik kaya si Saya sa templo. Nagmadali silang pumunta roon pero sabi ng monghe hindi bumalik si Saya. Lalo pang nag-alala si Tina at Jaewo, natatakot na may masamang nangyari. Samantala, nag-aalala rin si Tom. Ilang araw na siyang tumatawag kay Saya pero hindi sumasagot. Nang malapit na siyang sumuko, may sumagot sa telepono ni Saya. Ito ang kasalukuyang may-ari ng tinitirhan ni Saya. Para hindi matakot si Saya, nagkunwari si Tom na asawa niya at sinabing nag-away sila at hinahanap siya ng anak nila. Nalaman ng kinaroroonan ni Saya, tumigil si Tom. Minsan, ang pag-ibig ay pagbitaw. Sa huli, binigyan ni Tom si Jaewo ng pagkakataon. Nagmadali si Jaewo sa dalampasigan kung nasaan si Saya. Nang makita ang pag-ibig ng kanyang buhay, nagyakap sila at umiyak. Sa piling ni Jaewo, unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Saya.
Hiningi ni Jebu na huwag sabihin pero sinabi pa rin ni Tom kay Tina. Agad na pumunta si Tina sa dalampasigan. Habang masayang kumakain sila ng kamote, dumating si Tina. Nang makita ni Saya ang ina, naging malamig ang kanyang mukha. Akala ni Tina, galit pa si Saya sa pagtutol sa kasal nila. Pilit niyang ipinaliwanag kay Saya ang kanyang intensyon, pero hindi na napigilan ni Saya ang galit sa pag-iwan sa kanya noon. Napagtanto ni Tina na alam na ni Saya ang katotohanan. Sa galit ni Saya, napilitan si Tina na ipaliwanag ang nangyari. 20 taon ang nakalipas, umibig ang tatay ni Tina at Saya. Nagkaroon sila ng Saya, pero naghiwalay sila dahil tutol ang lola ni Saya. Kalaunan, nag-asawa ang tatay ni Saya ng ibang babae. Ibinigay ng lola ni Saya si Saya sa babaeng iyon para palakihin upang hindi mabigatan si Tina. Maya-maya, nagkaanak din ang babaeng iyon ng babae, pero namatay ang sanggol. Napagpasyahan ng lola ni Saya na itago ang katotohanan. Sinabi niya kay Tina na patay na si Saya at sinabihan ang babae na palakihin si Saya bilang sariling anak. Ngunit nakakagulat, tumanggi ang babaeng iyon na alagaan si Saya. Iniwan niya si Saya sa isang templo. Hindi lang iyon ang nangyari. Ninakaw din niya ang lahat ng pera ng pamilya. Sinira niya ang pamilya ng lola ni Saya. Hindi niya inasahan na babalik sa kanya ang namatay niyang anak makalipas ang 20 taon. Gusto niyang makasama si Saya, pero nag-aalala siya na masira ang kanyang pamilya ngayon, kaya tinalikuran niya ang ideya. Nang marinig ni Jaiwoo ang kwento ni Tina, nagalit siya sa babae, pero habang nakikinig, lalo siyang natatakot. Naisip niya kung ang babaeng iyon ay ang kanyang ina, pero hindi sinabi ni Tina. Dahil sa katapatan ni Tina, pinatawad ni Saya ang kanyang ina sa huli. Pagkalipas ng 20 taon, sa wakas ay nagyakap ang mag-ina. Matapos kumbinsihin ni Tina, sumama si Saya pauwi sa kanila. Pero para sa kapayapaan, nabuhay si Saya bilang tagalabas. Samantala, itinanggi ni Tina na ang nananakit kay Saya ay ina ni Jaiwoo. Naghinala si Jaiwoo na kasangkot ang kanyang ina. Napansin niya ang maraming ebidensyang tumuturo rito. Para masubok, nagsinungaling si Jaiwoo sa kanyang ina. Sinabi niyang tutulungan niya si Saya hanapin ang tunay na ina. Nagpanik si Song So-nam. Agad siyang nagdahilan para pigilan at baguhin ang isip nito. Nagplano siya ng family trip at inimbitahan si Saya. Sinabihan niya si Jaiwoo na isama ito. Sa biglaang kabaitan, natiyak ni Jaiwoo na may tinatago ang ina. Pinuntahan muna ni Jaiwoo ang ina ng kasintahan. Humingi siya ng pahintulot kay Tita Tina para sa kasal. Nang tumanggi si Tita Tina, tinanong niya kung dahil ba sa ina niya. Alam ni Tita Tina na hindi titigil si Jaiwoo hanggat hindi niya nakukuha ang gusto. Wala siyang choice kundi sabihin ang totoo. Sinabi niya kay Jaiwoo na makipaghiwalay agad kay Saya. Nang marinig ang katotohanan, nadurog ang puso ni Jaiwoo. Pumunta siya sa bar. Uminom siya ng 2 kola pero hindi pa rin siya kumalma. Hindi siya makapaniwala na ganoon kalupit ang sarili niyang ina. Dahil sa guilt, patuloy niyang tinawagan si Saya para mag-sorry. Hindi maintindihan ni Saya ang sinasabi niya. Sa huli, tinawagan niya ang bayaw ni Jaiwoo para iuwi siya. Nakita si Jaiwoo na lasing at pinagalitan siya ni Song So-nam. Bigla, itinulak ni Jaiwoo palayo si Song So-nam. Sinabi niyang lumayo ito hanggat maaari. Hindi matanggap ni Song So-nam ang pagtrato sa kanya ng anak. Sinampal niya ito sa mukha. Nagpasya si Jaiwoo na hindi na niya ito tatanggapin. Sinigawan niya ang ina at tinanong kung siya ba ang nag-iwan kay Saya sa templo. Tinanong niya kung sinira ba nito ang pamilya ni Saya. Nagpaliwanag si Song So-nam pero ipinakita ni Jaiwoo ang matibay na ebidensya ng kanyang paglalakbay 20 taon na ang nakalipas. Nagmakaawa si Song So-nam sa anak pero tumanggi si Jaiwoo na makinig. Tumalikod siya at umalis ng bahay. Nag-alala si Song So-nam na baka iwanan siya ng anak habang buhay. Hinanap niya ito sa labas pero wala siyang nakita. Pumunta si Jaiwoo sa bahay ni Saya. Naisip niya ang pagdurusa ni Saya ng 20 taon dahil sa kanyang ina kaya nalungkot siya. Hindi niya alam kung paano haharapin si Saya. Pagkatapos mag-isip, pumunta si Jaiwoo sa hotel kinabukasan. Ipinaliwanag ni Song So-nam na para sa mga anak niya ang lahat ng ginawa niya. Gagawin niya ang lahat para sa kanila kahit magnakaw o manloob. Hindi siya mag-atubili, lalo pang nanlumo si Jaiwoo sa mga dahilan ng kanyang ina. Sinabi niyang itigil ang paggamit sa kanya at kay Mi bilang dahilan. Sinabi niyang hindi sa kanya ang hotel. Pagkatapos, ibinigay niya ang kanyang resignation letter. Nang makitang umalis ang anak, nalungkot at nagalit si Song So-nam. Inisip niyang binabaligtad ni Tina ang anak laban sa kanya. Para maghiganti, tinawagan niya agad si Mike, asawa ni Tina. Nagsinungaling siya kay Mike tungkol kay Tina. Sinabi niyang inaakit ni Tina ang asawa niya at nagkaanak sa labas. Walang hiya pa raw na dinala ang bata sa bahay para palakihin. Ang batang iyon ay si Saya. Nagulat si Mike at halos himatayin. Hindi siya makapaniwalang gagawin iyon ng asawa niya. Pag-uwi, nakita niyang inaalagaan ni Tina si Saya. Dahil dito, namutla si Mike sa galit. Tinanong niya kung totoo ang sinabi ni Song So-nam. Umiiyak na inamin ni Tina na anak niya si Saya, pero hindi raw siya nang akit. Una niyang nakilala ang ama ni Saya. Ipinaliwanag niya kung paano niya nalaman na anak niya si Saya.
Kahit walang kasalanan si Tina, hindi siya pinatawad ni Mike sa pagtatago. Samantala, akala ni Tom kaarawan ni Saya kaya bumili siya ng maliit na regalo. Pero sabi ni Saya, mali ang dating kaarawan niya. Nang sabihin ni Saya ang tunay niyang kaarawan, nagulat si Tom. Galit niyang dinala si Tita Tina sa parke at tinanong kung sino talaga ang ama ni Saya. Tinanong din niya ang relasyon ni Tita Tina sa ama ni Saya. Tinago pa rin ni Tita Tina ang totoo pero sabi ni Tom, nakita na niya ang lumang litrato ni Saya. Lagi siyang may duda sa stepmom na si Tina, alam niyang may lihim itong anak. Inasahan ni Tom na magtapat si Tita Tina sa tatay niya para mapatawad siya. Pero nagsinungaling siya sa asawa at dinala si Saya, anak ng ibang lalaki, sa bahay nila. Nagpaliwanag si Tita Tina pero ayaw makinig ni Tom. Ang pinakakawawa ay si Tito Mike, asawa ni Tita Tina. Kung sinabi lang ang totoo noon pa, naintindihan sana niya. Pero tinago niya kaya naramdaman niyang lubos siyang pinagtaksilan. Pagkatapos uminom, nagpa siya na si Tito Mike. Sa pag-iisip sa hirap ng asawa at pag-aalaga niya sa pamilya, napagpasyahan niyang patawarin ito. Para protektahan si Saya, iminungkahi ni Jae-woo na lumipat sila sa ibang bansa. Gusto niyang burahin ang mga pagkakamali ng kanyang ina sa pamamagitan ng pagmamahal. Akala ni Saya, galit si Jae-woo dahil tutol ang chairman sa kanilang kasal. Patuloy niyang hinihikayat si Jae-woo na makipagbati sa kanyang ina. Alam ni Jae-woo, kung manatili sila, mawawala si Saya kapag nalaman ang totoo. Kaya patuloy na nagmamakaawa si Jae-woo kay Saya. Nagsisimula ng mag-alinlangan si Saya. Pag-uwi, sinabi ni Saya kay Tina na gusto niyang lumipat kasama si Jae-woo. Inanyayahan din niya si Tina na sumama sa kanila. Naisip ni Saya na baka hindi natanggapin si Tina kapag nalaman ng pamilya ang totoo. Pero sabi ni Tina, kailangan niyang manatili para alagaan ang pamilya. Gayunpaman, sinusuportahan ni Tina ang paglipat nila kung mahirap ang buhay dito. Natuwa si Saya sa suporta ng kanyang ina. Pero nalaman niya na alam na nina Tom at Mike ang tungkol sa kanyang nakaraan. Para pigilan si Tom na sisihin si Tina, lumapit si Saya sa kanya. Lumuhod siya at nagmakaawa kay Tom na patawarin si Tina. Sinabi niyang gagawin niya ang lahat para manatili si Tina sa pamilya. Pero hindi nalambot si Tom. Sinabihan niya si Saya na kunin ang kanyang ina at umalis. Nang malaman ni Mike na alam ni Tom ang lihim, nag-alala siya. Kaya't inimbitahan ni Mike si Tom para uminom. Ipinaliwanag niya kung paano nalaman ni Tina na anak niya si Saya. Ayaw rin ni Tom na magalit ang kanyang ama. Nagpasya silang itago ang lihim pero hindi nila inasahan ang pag-amin ni Tina. Sinubukan ni Mike na pigilan siya pero huli na. Nawalan ng malay ang lola nang marinig ang katotohanan. Nalaman nila na anak pala ni Tina si Saya sa ibang lalaki. Agad na nawalan ng malay ang lola. Naging magulo ang buong bahay. Ipinagtanggol ni Mike si Tina sa kanyang mga magulang. Sinabi ni Mike na nangyari ito bago sila ikinasal. Hindi na raw dapat sisihin pa si Tina. Pero hindi matanggap ng lola na niloko siya ni Tina ng matagal. Iginigit niyang palayasin si Tina. Banta pa niyang aalis siya kung hindi umalis si Tina. Ayaw guluhin si Mr. kaya nag-impake si Tina at umalis kasama si Saya. Matigas lang ang ulo ni Jae-woo kanina, gusto niyang mag-sorry ang nanay kay Saya. Ngayon, nakita ang pinsala ng paghihiganti ng nanay, hindi niya ito mapatawad. Pagkaalis ng bahay, tumira sina Saya at Tina sa motel. Ayaw ni Saya makitang nahihirapan ang nanay kaya nagsuhestyon na mag-abroad ulit. Pero nag-alala si Tina sa anak na high school kaya tumanggi. Maya-maya, nalaman ng lahat na pinalaya si Tina. Nagmakaawa ang mga bata sa lola, nangyari raw ito bago ang kasal. Huwag na raw pigilan ang nangyari. Bukod pa, kailangan pa rin ng pamilya ang alaga ni Tina. Pero hindi nakikinig ang matigas na ulo ng lola. Ang dating masayang pamilya ngayon ay mabigat at malungkot na. Nag-aalala si Mike sa asawa at hinanap siya. Nagulat siya nang makitang nagtatrabaho ito sa restaurant. Sinisira nito ang kanyang puso. Samantala, naghahanda si Max para sa kasal. Ginamit ni Mike ang masayang okasyon para kumbinsihin ang magulang na patawarin si Tina. Hiniling niya sa asawa na umuwi agad. Nang malaman ni Lolo na ang manugang ay nagtatrabaho pa rin, naawa siya. Hinikayat din niya ang asawa na pakawalan na ito. Samantala, napagtanto ni Sang-sun na labis niyang nasaktan si Jae-woo. Para hindi siya umalis, tumigil siya sa pagtutol sa kasal kay Saya. Hiniling din niya kay Saya na kumbinsihin si Jae-woo na manatili. Ngunit iginiit ni Jae-woo na dalhin si Saya sa ibang bansa. Akala ni Emma ay nakakalimutan ng kapatid ang ina para sa asawa. Pinagalitan niya si Jae-woo. Ngunit nang malaman ang nakaraan, sumang-ayon siya na nagkamali ang ina. Nakilala ni Emma si Saya. Pagkakita nila, humingi ng tawad si Emma kay Saya. Nakiusap siya na kumbinsihin si Jae-woo na huwag umalis. Humingi rin siya ng tawad sa pag-iwan ng ina kay Saya. Sa templo, sinabing luluhod pa siya kung patatawarin ng ina si Saya. Nagulat si Saya sa balitang ito. Hindi niya inakala na ina ng kasintahan ang sumira sa kanyang pamilya. Nag-isa siyang naglalakad, ngunit parang walang laman ang puso. Sa hotel, hiningi ni si Asa ina ang katotohanan. Nawalan ng salita si Tina. Plano niyang itago ito habang buhay, umaasang masaya sina si A at Jae-woo, pero di na kaya. Sa wakas, inamin ni Tina ang totoo. Nalaman ni si A na alam din ni Jae-woo, kaya nasaktan siya.
Hindi niya alam kung paano haharapin si Jaewoo ngayon. Kinabukasan, hindi pumasok sa trabaho si Sia. Tumawag sina Sia at bayaw ni Jaewoo na may sakit siya. Nang marinig ito ni Jaewoo, dali-dali siyang pumunta kay Sia. Paalis na siya nang pigilan siya ng kapatid. Sinabi nitong nakausap na niya si Sia. Humingi siya ng tawad kay Sia para sa nanay nila at hiniling na huwag makipagtalo. Nang marinig ito, halos sumabog sa galit si Jaewoo. Pinagalitan niya ang kapatid sa pagsasabi nito kay Sia. Hindi pa pala alam ni Sia bago napansin ng kapatid na lumala ang sitwasyon. Nagmadali si Jaewoo hanapin si Sia, umaasang mapatawad siya. Kahit hindi sinisisi ni Sia si Jaewoo sa mga gawa ni Ilsong, hindi na niya kaya pang makipag-date habang puno ng galit ang puso, kaya masakit niyang hiniwalayan si Jaewoo. Sa kinalabasan nito, naramdaman ni Jaewoo na wala siyang magawa. Pag-uwi niya't nakita ang nanay, lalo siyang nagalit habang tinitingnan ito. Samantala, nang paalisin si Tina, lahat ng gawaing bahay ay napunta kay Lola. Mabilis siyang napagod. Hindi na masaya ang ninetitaong gulang na matanda. Pinakiusapan siya ng pamilya na huminto pero ayaw niyang sumuko. Nakita niya ang anak na 50 anyos, walang asawa, malungkot na nagluluto ng instant noodles. Doon lang siya nagpalambot. Maya-maya, dumating ang magiging biyenan ni Max. Dahil wala pang petsa ng kasal, gusto niyang pag-usapan ang plano kay Tina. Tinanong niya kung kailan babalik si Tina. Hindi maamin ni Lola na pinalayas niya si Tina. Nagsinungaling na lang siya, sinabing naglalakbay ang manugang at babalik bukas. Mabilis na sumang-ayon si Lolo sa kanya. Agad na intindihan ni Mike ang ibig sabihin ng matandang mag-asawa. Mabilis na hanap ng matandang lalaki ang kanyang asawa. Kinumbinsi niya ito na umuwi kasama niya kaagad. Samantala, pumunta si Sia para makita si Song Sunom. Sinabi niyang aalis na siya, pero lumuhod si Song Sunom sa harap niya. Nagmakaawa si Song Sunom na patawarin siya. Nangako siyang gagawin ang lahat para mabawi ang kanyang mga pagkakamali. Pero hindi basta makakalimutan ni Sia ang kanyang galit. Galit na nakatitig siya at sumigaw kay Song Sunom. Sinisi niya ito sa pagsira ng kanyang pamilya. Dahil sa kalupitan ni Song Sunom, nasira ang buhay niya. Walang masabi si Song Sunom pero hindi pa tapos si Sia. Galit niyang sinabi na tataka sila ni Jaewoo. Magtatago sila kung saan di sila makikita ni Song Sunom. Gusto niyang maramdaman din ni Song Sunom ang sakit. Pagkatapos nito, tumalikod siya at umalis. Nang makita ito, tuluyan nang bumagsak si Song Sunom. Kahit galit si Sia, pinagsisihan niya ang sinabi niya paglabas. Sa katunayan, siya ang ina ni Jaewoo. Sa wakas, nakauwi na si Cinderella at ang kanyang ina, pinatawad ng pamilya. Masaya ang lahat na makita sila. Si Lola lang ang galit pa, pero tinanggap din niya ang pagbabalik ng manugang. Samantala, nagising si Song Sunom sa takot na mawala ang anak niya. Ayaw niyang manatiling galit sa kanya ang kanyang anak. Matapos mag-isip ng ilang araw, nakapagdesisyon na siya. Iniwan niya ang pera kay Sia, tapos umalis mag-isa sa gabi. Kinabukasan, nakita lang ng mga anak niya ang sulat tungkol sa pera at paumanhin. Wala na silang nahanap pa. Pumunta si Song Sunom sa isang liblib na nayon. Balak niyang tumira doon pero nasira ang kanyang kotse. Naubos din ang baterya ng kanyang cellphone. Lumabas siya para humingi ng tulong. May 2 kriminal na napansin siya. Nakita nilang nakasuot siya ng mamahaling Armani. Agad nilang binalak na hold upin siya. Habang nag-aalala sina Jaewoo at Emma, tumunog ang Nokia ni Jaewoo. Tawag ito mula sa ospital. Sa ospital, nalaman nila na ang kanilang ina ay nasaktan ng husto ng mga salbahe. Nakaligtas siya, ngunit ang pinsala sa utak at pagkawala ng dugo ay maaaring mag-iwan sa kanya ng kapansanan. Nang marinig ang balitang ito, nalungkot si Jaewoo. Pinagsisisihan niya ang pagsasabi ng masasakit na salita sa kanyang ina. Gusto lang niyang magising ang kanyang ina. Samantala, matapos makipaghiwalay kay Jaewoo, araw-araw umiiyak si Sia nang mag-isa sa kanyang silid. Miss niya si Jaewoo pero hindi niya kayang makita siya. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa koma ni Song Sunom sa hotel. Nang marinig ni Tom, sinabi niya sa kanyang pamilya sa bahay. Sinisisi ni Sia ang kanyang sarili. Sa tingin niya, ang kanyang mga salita kay Song Sunom ang sanhi nito. Binisita niya si Song Sunom sa ospital. Sinabi niyang pinatawad niya ito at umaasa siyang gumaling agad. Maya-maya, dumating si Tina na hawak ang kamay ni Song Sunom. Sinabi niyang nakalimutan na niya ang mga nakaraang away. Gusto lang niyang magising si Song Sunom. Kailangan din nilang pag-usapan ang kasal ng mga bata kay Song Sunom. Nang marinig ang sinabi ni Tina, bigla na lang nagising si Song Sunom. Sa wakas ay nanumbalik na ang kanyang malay. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Umalis si Song Sun-a sa ospital sa pangangalaga ni Saya, ngunit ang isip niya ay parang 6 na taong gulang dahil sa patuloy na pag-aalaga ni Saya. Itinuturing niya si Saya bilang tagapag-alaga. Nakakatawa ang tawagan nila sa isa't isa. Mommy ang tawag ni Saya, sister naman ang tawag sa kanya. Samantala, si Jaewoo ang pumalit sa kumpanya at pinakasalan si Saya. Pagkatapos ng mga pagsubok, ang magkasintahan ay masaya na sa kanilang buhay. Sina Tom at Lucy ay naging masayang mag-asawa rin. Nagtipon muli ang lahat sa bahay ni Tina, bumubuo ng isang masayang pamilya. At sa gayon ay natapos na ang kwento.